Grace Points of View. Naririndi na ako sa mga kwento ni Lindsay. Kung si Crystal ay mukhang interesado at nagugulat pa, ibahin niya ako. Naiinis at nagagalit ako sa kanya. Hindi dahil sa namatay ang mga kabarkada ko, kundi para akong talunan dahil hindi ko naisip at nagawa lahat ng ito. Sa tuwing naiinggit ako sa mga kabarkada ko, wala akong ibang magawa kundi torture na lang sila sa utak ko, saka i-verbalize lahat sa pamamagitan ng panlalait at paninira sa kanila. Naputol ang aking pag-isip nang tingnan ako ni Lindsay ng malapitan. You're still giving me that same damn look, Grace. You don't fear me. You envy me. Napatawa pa siya. Pati ba naman itong pagiging killer ko kinaiinggitan mo? Malala na yung sakit mo ha. Ikamamatay mo na yan. Tingnan ko siya ng buo, saka ako ngumisip. Maaaring ang napatay mo sila, pero hindi mo magagawa lahat ng stand mo nang ikaw lang. Yung pagputol sa bridge, yung pag-set up kay Abby, sigurado akong may kasabot ka. Kahit sa ganitong paraan man lang, ay masabi ko sa kanya at sa sarili ko na may kapinsantasan pa rin ang bagay na kinaiinggitan ko. Dapat sa kanya. Oh my God, you're a freaking green-eyed monster. Naningkit ang mga mata niya sa akin. Alam mo, hindi ko sasagutin lahat ng natitirang mga tanong mo. Mamatay ka. I'm breathing my teeth. Ang lakas nitong kabog ng puso ko. Naluluha ako sa disappointment sa sarili ko. This jealousy is consuming my soul. It's intoxicating. I'm dying inside. Nagpupumiglas ako sa kinauupuan ko. Wala na akong magawa kundi sigawan siya ng mga insulto. Wala kang kwenta. Isip bata. Bobo. Matakang. Baliw. Ulila. Hinawakan niya ng mahigpit ang babagok na halos nalamukos na ang mga labi ko. Nanlaki ang mata ko nang dinampot ni Lindsay ang pliers. Pinawarsa niyang ibinuka ang bibig ko. Ano ba? Ayoko. Kinagat ng pliers ang dila ko. Umiling ako sabay ng pagbagsak ng luha sa mga mata ko. Huwag. Napasigaw ako nang pinilipit at hinila niya ang dila ko hanggang mapunit. Sa lalamunan ko, naglalaway at naiinom ko ng sarili kong dugo. Ngumisi si Lindsay. Ngayon hindi ka na makakapagsalita ng hindi magaganda. Pumapalahaw ng sigaw si Crystal. Kahit siya ay nararamdaman ng sakit na nararamdaman ko. Nanunuot pa ang hapdi sa dila ko nang kunin muli ni Lindsay ang atensyon ko. Ipinakita niya sa akin ang isang garapo na puno ng mga ipis. Nagtaasan ang mga balahibo ko. Wala na akong nagawa ng ibuka niya ulit ang bibig ko. Dahil maduduming bagay at mababang hininga lang rin naman ang lumalabas sa bibig mo, iniipis ka na. Itinaktak niya ang mga ipis sa bunganga ko. Gumapang ang mga ito papasok sa kaloob-looban ko. Sa pilitan niyang ipinangunguya sa akin ang makakati at malulutong na ipis. Nadurog pa at kumatata ang laman nito sa bibig ko. Sukang-suka ko. Napaduwal ako ng pinaghalong dugo ko at laman ng ipis. Kumuha ng malaking karayom si Lindsay na nilagyan niya ng malakal na sinulit. Napahagulhol na lang ulit ako. Pinisil niya ang itas ng ibabang mga labi ko. Sinukatan niya ako ng tingin. Tahiin natin ang bibig mo para tuluyan ka ng manahimik. Maras niyang itinusok ang karayom sa bibig ko. Ramdam na ramdam ko ang bawat labas-masok ng kulay dugo ng sinulid. Manhid na ang buong labi ko nang matapos niya itong tahiin. Lugong-lugo na ako. Halos mahimatay na ako. Nagdadasal na akong patayin nilang sana ako. Hey Grace, iminulat ko ang mga mata ko. Di ba lagi mo pinagmamalaki na virgin ka? Nanlumo na lang ako nang makita ang hawak niyang mahaba at matigas na tubo. Grace, natatandaan mo ba kapag nagkukwentuhan ng barkada tungkol sa sex experience namin, sobrang bitter mo. Walang ibang lumalabas sa salita sa bibig mo, kundi malandi, haliparot, pukpok. Dinaig mo pa ang madre kung masalmonan mo kami sa kasalanan ang makipagtalik sa hindi mo asawa. Malinaw sa memorya ko ang lahat. Sa mga oras na ganon ay naghahari ang pait sa puso ko. Naiinggit ako sa kansa nila kasi tipo bang hindi pa rin ako makakaalis sa nerd face dahil wala pa akong nagiging boyfriend pagkatapos sila ay nakikipag-sex na. Wala akong magawa. That's why I resorted again to my defense mechanism na pagsalitaan sila ng masasakit para mapagtakpan ng sarili kong insecurities. But I can clearly see in your eyes how you fantasize about sex. Nagsuot siya ng gloves, nilagyan niya ng lubricant at tubo. Napangiti siya sa akin, hinampas niya ang tubo sa lamesa upang makita kung gaano katigas siya. Humahagulhol na lang ako ng iyak, baboy na baboy ang pakiramdam ko. Napaigtad ako ng maramdaman ng malabig na talas ng tubo sa hiwa ko. Mababaliw na ako sa sakit at unting-unting pagkawasak ng pagkababae ko. Lindsay Points of View.
Nagniningning ang mga mata ko nang tuluyang panawan ng buhay si Grace. Nagkalat ang masaganang dugo niya sa sahig. 5 down, 1 to go. Ay wait, OMG, I almost forgot. Kinuha ko ang phone ko. Sinuklay ko muna ang aking buhok at inayos ang damit ko. Pumasto ako sa gitna ng mga nakabalandrang bangkay ng mga kabarkada namin. Crystal, smile ka. Dali, groovy tayo. Wala siyang nagawa kundi tumingin sa lens. Siyempre nag-pose naman ako para sa cutie patotay ko. Click, tinignan ko ang picture namin. I smiled delightfully. #squad goals. Binuksan ko ang tab ng white caramel popcorn. Nakakagutom rin ang mag-torture ng tao, pero sobrang satisfying. Buhay na buhay ang adrenaline ko. Lindsay, maawa ka please. Pakawalan mo na ako. Hindi ako magsasalita. Magpapakalayo-layo ako. Sa Dubai na ako titira. I cross my legs. Paano ba yan? Tayong dalawa na lang. I'm saving you for the last, Crystal, because you're special. Lindsay, alam kong puro masasamang alaala na lang nakatanim sa'yo. Pero sana maaalala mo pa rin yung mga gandang pinagsamahan natin. Huwag mong gawin ito. Bumaba ako mula sa pagkakaupo ko sa lamesa. Umiling lang ako sa pakiusap niya. Itinula ko ang noo ni Crystal gamit ang gunting. Do you know that the human mind is designed to remember more of the negative rather than the positive? I smiled bitterly. Sa dami ng masasamang ginawa niya sa akin, wala na akong maalalang maganda. Sa totoo lang, wala ka namang ginawang masama sa akin para kamungian kita. Nagangat siya ng tingin sa akin, maliban lang sa isa. Tingnan ko siyang mabuti. Tell me, Crystal, alam mo ba ang istorya kung bakit ako naulila? Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nakala ba niya hindi ko malalaman? Halimaw silang lahat. Ikwento mo kung hindi kakalbuhin kita. Crystal points of view. Hindi na ako makahinga ng ayos para akong inaatake sa puso. Lindsay, hindi ko yun gusto. Hindi ko sinasadya. Napailing ako sabay kung mawala ang luha sa mga mata ko. Alam ng Diyos na hindi ako mamamatay tao. Aksidente ang lahat. Aksidente. Sabihin mo dahil sa kayabangan at katangahan mo. 16 lang ako noon. I was so hyped nung naregaluhan ako ng parents ko ng kotse for graduation. Kaya nagpumilit akong mag-drive kahit di pa ako ganun karunong. Hindi ko sinasadyang mabangga ang mga bagulang mo. I'm terribly sorry. Napayuko na lang ako. Sobrang hiya at guilt ang nararamdaman ko na nakapatay ako ng mga tao dahil sa pagiging spoiled brat ko. Nagunaw ang mundo ko dahil sa'yo. Walang tigil ang hagulhol ni Lindsay. Basang-basa na ang mukha niya ng pinaghalo-halong luha, sipon at laway. Ang aksidente na yun ay tuluyang nagwasak sa kanyang pagkatao. Kaso wala eh. Inayos ng mga magulang mo lahat. Binayaran nila yung witness, yung pulis, kahit yung doktor sa ospital. Titig na titig siya sa akin. Ginamit niya ang pera para takasan ng batas. Para akong nangangapa sa dilim sa paghahanap ng hustisya para sa mga magulang ko. Kabarkada ko palang nakapatay sa kanila. Umiiling na lang ako. Alam kong wala na akong pwedeng sabihin para mapawi ang puot at bighati sa puso niya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang naging buhay ko after nung aksidente? Alam mo ba kung gaano ako pinilit maging malakas dahil walang-wala akong choice? Alam mo ba kung gaano kasakit na maulila sa isang iglap? Inaamin ko. Natakot ako noon. Natakot akong makulong. Natakot akong masira ang buhay ko. Ni hindi nga ako nagpunta sa burol ng mga magulang ni Lindsay sa sobrang trauma. I even went to a psychological therapy afterward. Pero alam mo kung ano yung pinaka nagtulak sa akin para patayin kayo? Nung natuklasan kong alam ng buong barkada na ikaw ang nakasagasa at nakapatay sa mga magulang ko. Pero inilihim yung lahat yun sa akin. Anong klase kayong mga kaibigan? Wala kayong konsensya. Umiling ako. Kung iniisip mong nagkunib kami para ilihim na sa'yo, nagkakamali ka. Nagkataon na pareho kami ng psychologist ni Maricar at nagkasalubong kami sa clinic. You know Maricar, nahulaan niya yung reason kung bakit ako nagte-therapy. Kaya no choice ako kundi umamin sa kanya. Nalaman ko na lang na sinabi niya na sa barkada. Inaamin ko. Nakiusap akong ilihim natin ito. Napabuga ako ng hangin. Pero ginamit rin nila laban sa akin. Madalas nila akong binablockmail na sasabihin nila sa'yo o magsusumbong sila sa pulis kapag di ko binigay yung mga hinihingi nilang regalo. So suho lang ang katumbas ng conscience ninyo. Masahol pa kayo sa mga kriminal. Napahagulhol na ako ng iyak. Lindsay, sorry. I'm so sorry. Patawarin mo sana ako. Maras niya akong sinabunutan kaya napasigaw ako. Tanga ka ba? Maibabalik ba ng sorry mo na yan ang buhay ng magulang ko? Maibabalik mo ba ako sa katinuan? Tutok na tutok sa mga mata ko ang gunting na hawak niya. Napapikit na lang ako.
Mga ilang sandali pa naramdaman kong ginugupitan niya na ang buhok ko hanggang sa bigla siyang tumigil. Napamulat ako nang magsalita siya. Susunugin ko na lang pala ang alit mo. Nanlaki ang mga mata ko nang sindihan ni Lindsay ang isang gas burner. Ako ngayon ang magsisilbing batas. Paparusahan na kita sa krimeng ginawa mo, Cristel. Wala ka ng kawala. Binaliw na si Lindsay ng pait at buot. Hindi na siya nakakakilala. Wala nang silbi pang makiusap sa kanya. Kailangan ko nang lumagan kahit isugal ko pang buhay ko. Magpapakasal na kami ng fiancé kong si Tristan next year. Engineer siya at architect ako. Sa Dubai na kami magtatrabaho at maninirahan. Planado ng buhay ko. Buo ng mga pangarap ko. Alam kong binabantayin pa rin ako ng Diyos. Kanina ko pa sinusubukang galaw-galawin ang mga kamay ko. Kaya kahit paano ay lumuwag ng pagkakatali ng lubid. Pinakulan ko si Lindsay ng matapang na tingaw. Ikaw ang makukulong sa mental, Lindsay. Tumayo ako tuluyang kinalagang tali sa kamay ko. Nagulat si Lindsay kaya napangisi ako. Hindi pa tapos ang laban. Inihampas ko ng malakas sa kanya ang silya. Bumagsak siya at nawala ng malay. Nagliyab ang hawak niyang gas burner. Malitsun ka sana dyan, baboy. Dali-dali akong tumakba palabas ng kubo. Nanginginig ang mga tuhod ko sa kaba at takot. Ilang beses akong muntik madapa. Maaaring sunarda lang ako kanina. Ang tanging pag-asa na kinakapitan ko na lang ay baka sakaling may taong makakita na putol ang tulay at tumawag ng rescue team. Nasilaw ako nang biglang lumuwag. May humarang sa akin na isang lalaki. Nalaglag ang malaking sanga sa harapan ko dahil parang madulas ako sa pagtakbo. Kitang-kita kong paano lubyat ang baraha na ikinaputol ng kahoy. Dahan-dahan kong nilingon ang lalaki. Oh, nanginginig ka. Natatakot ka ba sa akin? Matangkat at maputi siya. Singkit ang mga mata niya at talagang napakagwapo. Pero nakakapilang labot ang kanyang presensya. Bumaba siya sa level ko sa kangawiti. Hi, I'm Jiro. Tingnan niya ang mga sugat ko. Wow, ate girl. Umurang dila ko. Nagtutubig ang mata ko. This beast is preying on me. Dinampot ni Jiro ang bara. Do you know that these cards are sharp as knives? Nanlaki ang mata ko nang bahagyan niya yung iguhit sa kamay ko. You see, saka niya dinilaan ang dugo. Sumandal si Jiro sa puno habang pinaglalaro ng mga barahan niya. Nagiging 5, 3, 1 hanggang sa huling kumpas niya ay bigla itong nawala. Nanginginig pa rin ako. Magkaugali sina Jiro at Lindsay. Bagay nga sila. Pareho silang baliw. Lindsay came out of nowhere and jumped on me. Bruha ka, tingnan mo tong ginawa mo. Ipinakita niya sa akin ang nasunog niyang kamay. Nandiri ako sa sariwang laman. Bigla siyang ngumiti. Okay lang, souvenir. Lumapit sa kanya si Jiro sa kainangat ang kamay niya. Umilingiti. This looks hideous, wifey. Nagpout naman si Lindsay. I know, hubby, but it's a batch of my sweet revenge. Nilagyan nito ng tourniquet ang kamay ng asawa. Pagkatapos ay naghalikan pa silang dalawa sa harapan ko. Humakbang si Lindsay palapit sa akin pagkatapos. Itutuloy ko na yung connect the dots natin kanina, Cristel. Binigyan ako ng ngiting nakakala ko. Si Jiro, my darling, ang kasabot ko sa lahat ng to. Pinutol niya yung bridge. Nilagyan ng muriatic acid yung tubig sa pool. Nag-set up kay Abby at nagtakip ng panyong may ammonia sa inyo. Nag-high five pa sila. Couple goals, sabay nilang sabi. Uy, French, nakwento ko na ba sa iyo kung paano kami nagkakilala? Napahawak si Lindsay sa magkabila niyang pisngi na nag-blush pa sa isang birthday party. How absurd, no? Anyway, nag-cater kasi ako ng cake and desserts doon. Then siya naman ay may magic show. Siyempre front lang niya yung pagiging magician. Jiro is a con artist. Sumingaw siya. Pareho kaming ulila sa magulang at pareho kaming naging biktima ng mga katataong katulad niyo. Napakapit ako sa mga damo. Para akong gumugulo. Walang ibang marinig kundi ang hikbi ko. Wala na akong ma-absorb sa lahat ng sinasabi niya. Ang alam ko lang, mamamatay na ako. May umuungol na mabangis na hayop sa likuran ko. Halos lumuwa ang mata ko nang may makita kong isang malaking aso. Nanilisik ang mga mata niya at naglalaway sa akin. Cristel, meet Fiesta, our loving pet. Nahaplos ni Lindsay ang aso na biglang umango sa kanya. Ako ang nagbinyag sa kanya ng pangalang Fiesta. Alam mo kung bakit? Nangangatal ako sa mabagsik na tingin ng aso sa akin kasi parang Fiesta laging ko kumain siya. Umiiling ako habang sunod-sunod ng pagbagsak ng luha sa mga mata ko. Umalulong ang aso bilang hudyat ng nalalapit kong katapusan. Fiesta, time to eat your dinner. Go! Dinamba ako ng aso. Naligo ang mukha ko sa laway niya. Umaon ang matutulis niyang ngipin sa leg ko. Wala akong magawa kundi pumalaho habang hinihiklas at nginunguya ng aso ang iba't ibang parte ng katawan ko. Lindsay point of view. 1 year later. Custard strawberry cake, for favor.
Un momento, punong-puno ng customer ang coffee shop namin ngayong hapon. Nagtayo kami ng business dito sa Madrid. We decided to migrate in Spain to have a fresh start in life. Why Spain? Bukod sa malayo sa Pilipinas, madaling aralin ang language nila since most Filipino words are derived from Spanish. Kahit English words ay kahawig rin. Viva Fantastico! With Giro's con artist expertise, we managed to escape the Philippines with our disguises and fake identities. After murdering my plastic friends, sinunog namin ang buong resort. We rappelled down the cliff and rowed our boat. At ang huli kong malita, wala pa rin pinatutunguhan ng investigasyon ng mga pulis. Weird thing is, hindi ko na rin naririnig yung boses sa utak ko. Sabi ni Giro, ibig sabihin ay nawala na ang galit sa isip at puso ko dahil nakapaghiganti na ako. But a few nights ago, napapanaginipan ko ang mga kabarkada ko. Iyong itsura nila. Iyong itsura nilang pinatay ko sila. Hinahabol nila ako. Sinusundan daw nila ako kahit saan. Takot na takot ako. Halos singalin ako sa paggising ko. Lindsay, nagpalingon-lingon ako sa mga bumubulong na iyon. Lindsay, mag-isa lang ako sa kitchen, kaya kinuha ko ang kutsilyo sa gilid ng table. Walang nakakaalam sa totoo kong pangalan maliban kay Giro. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko matandaan, pero pamilyar ang boss ng babae ngayon. Lumipas ang ilang minuto. Wala na ulit akong narinig. Nang hina ang mga tuhod ko, di ko mapigilan ng mapayak. Simula nang nawala ang boss na yun sa utak ko, humina na rin ang loob ko. Bumabalik ako sa dating ako. Iyong ako nung high school na di may paglaban ng sarili sa mga kabarkada ko. Sinampal-sampal ko ang dalawang pising ko. Ayoko. Senorita, are you okay? Napangat ako ng tingin sa waitress. Should I call your husband? Pinunasan ko ang luha at sakato ngayon. I'm fine, gracias. Pumunta ako sa comfort room upang kalmahin ang aking sarili. I comb my hair, retouch my makeup, and fix my dress. Ngumiti ako bago lumabas. Minabuti kong kumustahin ang mga customer tungkol sa pagkain. Inuna ko ang mahabang table na may 5 babae. Como esta la comida? Natigilan ako. Napansin ko ang kinakain na tiningilom nila. Carbonara Thai-C, ang last supper ng maskada. Napalunok ako at napako sa kanatatayan ko nang makita ko sila isa-isa. Si Maricar, Rika, Abby, Grace at Cristel. Iling ako ng iling. Hindi kayo totoo. Hindi kayo totoo. Nagwawala at nag-iiyak na ako. Pinatay ko na kayo. Tigilan niyo na ako. Malademonyo ang narinig kong pagtawa.